Good morning! Ngayon nga po ay nagluto ako ng binignet. Eto nga po't maagang-maaga pa lang ay humingi na ako ng tulong dito sa pamangkin ko para magbukas ng niyog. Sobrang enjoy niya nga po sa pagbubukas ay nag-ala Pedro Pinduko pa siya. At dahil nandito na lang din naman siya, siya na lang din ang pinagkudkud ko ng mga niyog na nabuksan niya. Ang kasunod ko namang hinanda ay itong mga sago. Pinakuluan ko na siya at aantayin ko na lang maluto at bago ilipat para palamigin. Eto nga't luto na ang sago kaya ililipat na natin siya sa isang lagayan. Pagkatapos ay ihanda naman natin ang iba pang sangkap para sa ating binignet. Uunahin ko lang munang ihanda yung mga sangkap ng binignet pero mas uunahin kong lutuin ang rice cake para mapalamig pa natin pagkatapos. Dito nga po't nagbabalat na ako ng ilang piraso ng kamote pero bigla kong naisip na magsasaing na muna ako ng malagkit kasi nga uunahin kong lutuin yung rice cake. Para habang naghihiwaw nagbabalat ako ng sangkap ng binignet ay siya na ring naluluto ang sinaing. Dito ko na lang din sa labas sa butane namin isinalang itong sinaing kasi nga gagamitin ko yung induction cooker sa pagluluto ng rice cake. Babantayan ko na lang itong sinaing na malagkit sa mga kapatid ko na nandito sa labas dahil binabantayan din nila itong dalawa naming babies. Bumisita rin kasi itong anak ng aking kapatid, kaya may klaro ngayon ang aking chumbi. Ayan nga po, kitang-kita at nag-e-enjoy silang dalawa. Kahit sa pag-ihi ay hinahabol-habol pa ni chumbi itong si Tab. Balik na po tayo dito sa paghihiwa ko ng mga sangkap. Dito sa kamote at nitong gabi o kuryoso ba, hindi lang po ako sigurado kung ano talaga to. Basta alam ko, kuryoso ang tawag dito sa amin sa Negros. Pangpalagkit din ito ng binignet. At syempre naman, hindi pwedeng mawalang sangkap ang ating saging. Karda pa po ang ating nilalagay sa binignet. Tulad nga na sinabi ko kanina, unahin ko lang ihanda ang mga sangkap para sa binignet pero mas uunahin kong lutuin ang rice cake kasi nga palalamigin pa natin. Sa pagluluto nga po ng rice cake, ang una kong inihanda ay kawaling may gata at hinaluan ko na rin po yan ng ating condensed milk na ubi flavor. Hahalo-haluin lang po natin ng mabuti hanggang maging mas maayos ang color ng mixture at maging color violet siya at maging maayos din ang pagkakahalo-halo ng mga sangkap. Kapag tamang-tama na po yung kanyang pagkakahalo ay tatakpan lang natin at aantayin lang natin hanggang kumulo. Pagkakulo nga po nitong mixture, yung pinaghalo po nating gata at condensed milk ay hihinaan lamang natin ang apoy at ipagpapatuloy nga lang natin ang paghahalo-halo hanggang sa makuha natin ang tamang lapot bago natin ilagay ang sinaing na malagkit. Nga po nakuha ko na yung tamang lapot na gusto ko ay ilalagay ko na dito yung aking malagkit na sinaing. Yung susunod nga na part ay medyo nakakapagod dahil alam naman natin kapag mga ganito yung mga ginagawa at mga niluluto natin ay kailangan nating haluin ng mabuti. Tutuloy-tuloy lang natin ang paghahalo hanggang sa mahigo ng kanin ang lahat ng mixture at matuyo ito ng mabuti. Lalaman po natin na malapit ng maluto itong ating rice cake kapag nagmamantika na siya at wala na talagang sabaw o mixture na nanggagaling doon sa malagkit na kanin. Pagkatapos nga po ay maghahanda na ako nitong custard o yung toppings na ilalagay ko po sa rice cake. Maglalagay lang po ako dito ng 3 egg yolk. Maglalagay rin po tayo ng 1 lata ng condensed milk. Depende na rin sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin na brand. Pagkatapos ay hahalu-haluin lang natin ng mabuti. At para hindi rin siya maging masyadong maumay ay lalagyan ko ng konting asin at ipagpapatuloy sa paghahalo hanggang sa makuha natin yung tamang lapot. Hihinaan lang po natin yung apoy para hindi siya mabilis tumigas. Dahil tapos ko na nga pong lutuin yung rice cake ay isinat aside ko muna. Ngayon naman ang ating atupagin na itong ating binignet. Naghanda na nga po ako dito ng malagkit na bigas, huhugasan ko lamang at pagkatapos ay isasalang at pakukuluan. Bago pa man tuluyang kumulo itong ating malagkit, ay kailangan natin siyang halu-haluin from time to time para hindi masunog o hindi tumigas yung sa ilalim na part. At nung malapit na nga pong kumulo ay hinalo ko na itong unang matigas na sangkap, yung gabi o yung kuryoso po dito sa amin. Tuloy-tuloy lang ako dito sa paghahalo nang masiguro na hindi tumigas yung sa ilalim na part o hindi matutong. Pagkatapos nga po ng ilang minutong paghalo-halo ay binuhos o sinali ko na rin po yung unang gata. Syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahalo-halo. At nung medyo maluto-luto na rin nga po itong ating gabi o kuryoso ay sinunod ko na lang din pong ilagay itong ating saging na kardaba. Dahil nga po binignit itong niluluto natin, wala po tayong choice
choice kundi magpatuloy sa paghahalo-halo. Para naman magkaroon ng konting kulay itong ating binignet, ay dinagdag ko na dito yung natirang condensed milk kanina sa pagluluto ko ng rice cake. Ito nga po, unti-unti nagkakaroon na siya ng magandang kulay. Tatakpan lang muna natin ng sandali hanggang sa maluto yung iba pang mga sangkap. Makalipas nga po ng ilang minuto ay balik naman tayo ulit sa paghahalo-halo. May kanya-kanya po tayong style o paraan ng pagluluto ng binignet. Ito po yung nakasanayan namin. At dito nga po ay nagdagdag na ako ng pulang asukal. Hindi ko na masyadong dinamihan, yung sakto lang. Tuloy-tuloy pa rin po ako sa paghahalo hanggang sa tuluyan na siyang maluto. At idadagdag na rin po natin pagkatapos yung sago. At bago nga po tuluyang maluto itong ating binignet, ay dinagdag ko na yung kakang gata o yung panghuling gata. At para nga po sa panghuling sangkap, ay idadagdag ko na itong inuna ko ng nilutong sago. Kasi nga po hindi ko sinasabay yung pagluluto ng sago para hindi matigas yung gitna. At kung mapapansin nyo nga po ay malapit nang umawas itong ating nilulutong binignet. Hindi ko po kasi natansya kanina ng maayos. At pagkatapos nga po ng ilang segundo ng paghalo-halo ay ready to serve na po itong ating binignet. Nung nasa Manila pa nga po kami nakatira, kapag nagluluto kami ng binignet ay nilalagyan namin ng bilo-bilo. Pero dito po kasi sa Negros hindi siya masyadong uso, kaya hindi ko na lang po muna nilagyan. At dahil wala na rin talaga akong time. At nga po't nagdarasal na itong aking mga taga-tikim. Medyo ginabi na rin po kami kasi inantay pa namin iba kong mga kapatid para sabay-sabay na rin kaming makakain. Kung meron din po kayo dyang natira o nailutong binignet, tara sabayan nyo na po kaming kumain. Thank you Lord sa blessings. Saan ka na? Mustahan? Murag ka? Nasa kumigo? Nilagnat ang baby namin. Nasa Bacolod di ako nito yung ha? Bacolod nun di ako. Ano? Ano ka? Bata ka? Gusto ko yung saging. Hindi na mag-iwas. Parang may mga ano dun. Nami na gawin siya, te. Napahinga. Para sa Manila. Thank you boy. Konta? Ito tayo? Dalo nyo na lang na. Ari na lang. Ikaw ganit, ay diba? Wala ko niyo. Kumay lang. Unahan nyo si Pem. Bubong, ay spender ka na. Dito ko muna pinagkan. Yun, kunin niyo yung mga may hiwa. May kalpo, dapat kayo mo baka doon. Ilang sa baka na, no? Bibi ni Mama! Bibi ni Mama! Puro ka nalaway ha. Bye-bye! Bye-bye! Bye! 2,000 years later. Amen, nililipat. So, eto na po sila. Kakatahan na po natin ng balutin mo ako. Ano na naman yung balot nila? Iba. Ibang klase na yan. Sabi na yan! Ano yan? Share!